kanyang State of the Nation address, hinamon din ni Pangulong Bongbong Marcos ang Land Transportation Office. Hindi raw sapat na naresolba na ang milyon-milyong backlog sa plaka simula pa 2014. Dapat tiyakin na hindi na ito mauulit at ilabas ang plaka sa loob ng 3 araw. Para pag-usapan yan at iba pang issue, kasama natin si LTO Acting Chief Greg Pua Jr. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Pag-usapan muna po natin itong milestone na tuluyang mawawala ang backlog sa plaka. Sa kabuuan po, ilan ang aktwal na naipamahagi at kailan inaasahang matatapos po ang delivery? Opo, Ma'am Cheryl, nagsimula po itong ng backlog sa plaka sa motorsiklo ang dinatnan po ng ating presidente is around 13 to 14 million. So yun po, nagkaroon tayo ng sufficient supply, nagkaroon tayo ng dinoble natin ng production. So as just last 2 weeks ago po, nabura po natin lahat ng backlog. Ibig sabihin po, na-produce na po natin lahat. So we're expecting to distribute around 7 million plates po. Yan po yung susunod na challenge po namin. Na-i-produce na po namin, ngayon kailangan po namin masigurado na maibigay ito sa mga may-ari po ng mga motorsiklo. At paano po ang gagawin na sistema na para mas mabilis? Paano malalaman ng motorista na available na po yung kanyang plaka at saan niya ito maaaring kunin? Opo, meron po tayong nilaunch din po, Ma'am Cheryl, na ating plate tracker, ltotracker.com. Pwede po silang pumunta sa Google or sa Safari, ltotracker.com. Tapos itatype lang po nila yung kanilang plate number doon, matetrace na po, makikita na po doon kung nasaan. Meron po silang choice kung pipick upin po nila yung kanilang plaka sa isang district office o isang opisina ng LTO, magsiset lang po sila ng appointment, or pwede rin po nilang ipadala ito through our courier. Meron din po mga option doon, lalabas po doon yung mga courier service providers na accredited po natin, tapos pwede na po silang mag-book. Ito pong LTO tracker natin na ito ay available din po siya sa eGov. Pwede rin po silang pumunta sa eGov, punta po sila sa NGA or National Government Agencies, and then go to LTO, and then makikita na rin po nila yung LTO tracker po doon para po matrace nila yung kanilang mga plaka. Ito po, Asek, ito po yung may mga plate numbers na. Kasi meron po yung parang ang sinasabi ay wala pang designated na plate number. Yung MB file ba yun? Opo, doon din po makikita, magagawa din po 'yan sa LTO tracker kasi kung wala ka pong designated plate number sa iyong CR or OR, itatype mo lang po yung MV file number mo doon at other details na ire-require ng ating sistema, tapos ititrace na po namin matitrace na po namin 'yan kung nasaan at mai-inform ka na kung nasaan po yung plaka mo. Okay. Ano rin ho ang reaksyon nyo dito sa hamon nga po ni Pangulo na ilalabas na daw ito sa loob lamang ng 3 araw? Kakayanin ho ba? Opo. Nilaunch na rin po namin yan, Ma'am Cheryl. Magagawa po na ang bago po lumabas yung isang sasakyan sa dealer, meron na po siyang plaka at rehistrado na po ito. Ito po yung amin pong nilaunch noong July 21 at sabi nga po ng ating Secretary Vince Dizon, ito ay pagtutulungan ng LTO at ng mga dealer po. So nangyayari na po yan? 3 araw nga lang nakukuha na nila? Meron po, 3 araw, meron nga po same day po na bago lumabas yung paglabas ng sasakyan po sa dealer ay meron na pong plaka at rehistrado na po. Meron naman po tayong sufficient supply ng plaka. May sapat din ho ba tayong, sabi nyo nga po, supply, yung equipment para mapanatili nga mabilis yung production po ng ating plaka? Meron po Ma'am Cheryl. Since naupo po si ating ASEC Vigor Mendoza, ang ginawa po natin dito, 1 step forward, 2 steps backward. Meaning, kung meron po tayong 100 plates na ginagawa sa isang araw, 20 po dyan ay nakaalat for future use. 80% po dyan yung backlog. Para po ang target po natin dyan ay hindi na maulit at hindi na madagdagan yung backlog. Kaya as of now, meron pong sufficient supply para po para sa mga bagong sasakyan.
Sa ibang issue naman po, ASEC, pinalawig ng LTO yung deadline sa renewal at vehicle registration. Kasunod nga nitong malawakang pagbaha. Gayon din ang pag-waive sa traffic violations. Pili lamang ba ang mga lugar na qualified po dito? Hindi po, buong Pilipinas po ito, whether po kung naapektuhan man po or hindi, ng nagdaang bagyo at kalamidad, covered po nitong waiver of penalties. Yung sa rehistro po, yung mga dapat magrehistro noong July 21 to 25, meron po silang hanggang August 8 upang magrehistro. Wala pong penalty or surcharge diyan. Sa mga nag-expire po ang lisensya noong July 21 to 25, ganun din po, extended din po ang kanilang lisensya hanggang August 8 at wala rin pong dapat mga bayaran na penalty kapag nag-renew po sila. Yun naman pong sa traffic violation, ang traffic violation po kasi ang fine dapat bayaran mo within 15 days. Pero dahil alam na kung nahuli ka po nitong July 21 to 25 or before that date, meron ka rin pong hanggang August 8 to settle at walang karagdagan penalty or surcharge po. Ayun, alright. May kailangan ho bang ipakitang dokumento o certification ng mga motorista para mapatunayan na naapektuhan? Wala nga, kasi sabi nyo nationwide naman po ito. Tama po, Ma'am Cheryl. Wala po. At hanggang August 8 lang talaga, baka po may bigay pa kayong extension. Wala na po hanggang August 8. Pero titignan po natin kasi ano naman po tayo, tinitignan po natin yung kalagayan po ng ating mga kababayan. Kasi po baka yung kanilang pambayad dapat sa rehistro, baka nagalaw dahil nga po naapektuhan sila ng pagbaha. Opo. Maganda po. Titignan po namin dito, Ma'am Cheryl, Opo. kung kaya po natin palawakin pa yung date ng August 8. But again, hanggang August 8 lang mga kapatid. Ayan, take Yes po. advantage. Marami pong salamat sa inyong oras, Acting Assistant Secretary and LTO Chief Greg Pua Jr.